Hallelujah, Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo't wina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkokorona kay Maria bilang reyna ng langit at lupa. Pero maganda makita natin bilang Kristiyano na itong karangalan na ibinigay ng Diyos kay Maria ay dahil sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. Karamihan sa atin ang gusto natin yung karangalan, ang gusto natin yung kasikatan. Gusto mo rin ng corona. Gusto mo maging reyna. Pero yung daan patungo roon, yun yung hindi natin pinapansin. Mas gusto natin yung finished product, pero yung process to arrive to to that glory, ay madalas hindi natin tinitignan o ayaw nating pansinin. Si Jesus, bago natamasa ang tagumpay ng buhay, sa kanyang muling pagkabuhay, kailangan niyang yakapin ang krus. Kailangan niyang ialay ang sarili. At sa muling pagkabuhay, doon niya natamasa o binigay sa kanya ang tagumpay.
Si Maria, sa ating pagdiriwang na ito, ang karangalang ito binigay sa kanya ay dahil siya ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At ang taong kalugod-lugod sa mata ng Diyos ay tumatalima sa kanyang mga utos. Si Maria, hinirang pa ng simula, kinalugdan ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang buong sariling pagtatalaga ni Maria, ang kanyang buong pusong pagtugon sa paanyaya ng Diyos. At ang sabi niya, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na tulad ni Maria na nakinig sa salita ng Diyos at tumupad nito. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagyakap ng kanyang utos, at yun ang nagbigay ng kahulugan sa buhay niya. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, lalo na sa panahon ho ngayon, na tumingin kay Maria, hilingin din sa kanya ang grasya, na tulungan niya tayo para sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tulungan din niya tayo bilang ating ina na tumugon ng buong puso sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Kasi para sa Diyos, ang taong dakila ay ang tumutupad sa salita ng Diyos. Ang taong dakila ay nakikinig sa kanyang mga aral at utos. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, nagmamahal sa Diyos higit sa lahat. Dahil ang taong nakikinig, marunong magmahal. Pag hindi na nakikinig, hindi na ho nagmamahal yan. Pansinin ninyo ang anak, pag ayaw niya, pag may tampo sa magulang niya, kapag malayo ang loob niya sa magulang niya, hindi na siya nakikinig. Kung yung mag-asawa, malayo na ang loob sa bawat isa, hindi na sila nakikinig sa bawat isa. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ang taong marunong makinig ay ang taong marunong magbahal. At ito rin ang pinakita sa atin ni Maria. Sa kanyang pagmamahal sa Diyos, siya ay nakinig sa utos ng Diyos. Kaya sana tayo din bilang mga Kristiyano at si Maria bilang ating modelo ng pananampalataya at ating ina, tulungan nawa niya tayo na may pagmamahal, makinig sa tinig ng Diyos sa buhay natin. Sumunod dito at tulad niya, tayo rin ay tatamasa ng tagumpay na siya na ang nauna. Amen.